Kita nyo naman. Yun no? Hi guys, welcome back again to my vlog. And for today's video, lilipo-lipo na naman tayo at gagala tayo sa Yokohama. Pero hindi lang tayo basta-basta gagala kasi ang gala natin ngayon ay may purpose. Ngayon nga pala ay nakaschedule ako for formality interview sa aking papasukan na company. I-meet up ko na nga pala ngayon isa sa mga official or officer sa company. Bago pa kasi ako na pumunta dito, na-introduce na ako ng agency ko dito sa company na papasukan ko. Bago nga pala ituloy itong aking kwento, talagang na-amaze ako dito sa may Yokohama Station. Bukod kasi sa napakaganda ng art ng kanilang pagkakagawa ng station, grabe, sobrang daming tao. Nakakamiss yung kanilang mga buildings. Bukod pa doon, talaga naman nakakalito ang station na to. Paano ba naman? Sobrang daming lines. Talaga nga naman na maliligaw ka kung hindi ka talaga marunong magtanong. At hindi lang yun guys. Bukod sa napakaraming kainan dito, nandito na rin yung mga shops. At the same time, service center na rin to. Napaka-convenient nga naman talaga sa mga commuters kung dito na lang din sila kakain. Dito na rin sila mamimili ng mga pasalubong at dito na rin magsha-shopping. At syempre dito sa part na to, hindi mawawala yung manner ng Japanese. Kapag kasi sasakay ng escalator, dapat dito sa may left side. At ang purpose naman ng vacant o ng right side, yun ay para sa mga nagmamadali. Grabe guys, tingnan nyo naman tong gilid ng escalator. Punong-puno ng halaman. Nakakatuwa lang kasi nababalansin nila yung environment at saka ang technology. Grabe, tingnan nyo naman guys, napakarami talaga ng tao. Kunti pa to guys, wala pa to sa mga dinaanan ko kanina. So yun na nga, balik na tayo sa aking kwento. Na-introduce na kasi ako ng aking agency dito sa aking papasukan na company at for formality na lang ang interview na gagawin ngayon. Sinamahan na nga ako ng isa sa worker sa agency para pumunta dito. Sa totoo yun guys, kaya ko naman talaga na pumunta dito. I mean, kaya ko na mag-travel na ako lang mag-isa. Yun nga lang, talagang kailangan kong magtanong, lagi na magtanong every time na bababa ako sa mga stations. Kung anong station dapat ako bababa, kung anong station dapat ako pupunta, kung anong lines dapat ang papasukan ko. At ito na nga, nakarating na kami sa may pinakaharap mismo ng train station. Mismo paglabas namin ng train station, nandito na yung meetup area namin. Dito nga pala sa may Kyuken main store. Di ko nga expect na ang papasukan namin function hall, hotel at restaurant. Pagpasok na nga namin, ito yung tumambad sa amin. Bukod sa madami naka-reserve, marami din yung mga naghihintay na katulad namin. Paano ba naman napaka-excited namin pumunta dito dahil alauna ang aming meetup pero alas 10 pa lang nandito na kami. Dahil araw ng Sabado nagkataon na maraming reservation. Bukod sa amin na naghihintay sa waiting area ay may mga nauna pa sa amin ni Japanese. Hindi ko na nga nabidyohan kung paano yung pag-uusap namin at ano yung mga napag-usapan namin. Siyempre bilang respeto at nakakahiya naman talaga na maglabas ng camera at mag-video kapag kami nag-uusap. Since nasa formal meeting tayo, hindi tayo pwede maglagay or maglabas ng camera. So yun na nga, inintroduce ako at may mga tanong din sa akin kung gano'n na ako katagal dito sa Japan, kung ano yung ini-expect ko sa salary. Tinanong din ako about sa my family background, kamusta yung pamumuhay ko dito sa Japan. Nakakatuwa lang kasi lahat ng tanong niya ay naintindihan ko. Salamat na rin sa Lord kasi kahit papaano nakasagot tayo ng maayos. At pagkatapos nga ng 10 minuto na pag-uusap namin, so yun, naghiwa-hiwalay na din kami. Kami ng kasama ko sa agency ay hindi na rin kami nagtagal sa restaurant. Kahit na mainit, umuwi na rin kami. Hindi naman kalayuan sa amin ng Yokohama. Nakadalawang Norikawa yung tinatawag na change trip. At buti na nga lang madaling hanapin yung meetup place. Dahil mismo labas lang ng train station. Buti na nga lang talaga itong pag-uwi namin hindi na ganun karami yung tao. Grabe kasi kanina. Dahil araw nga na Sabado ngayon marami talaga yung naggagala. Lalo na summer, walang pakialam yung mga Japanese. Basta maggagala at maggagala yan. Mainit man ang araw, nakakagutom, nakakapagod, pero sulit. Yun lang!